Okay po, magandang araw muli mga kapatid at mga kaibigan. Purihin po ang ating Panginoon sa patuloy na pinagkaloob sa atin ng buhay at lakas. Ngayon po, narito po tayo sa ikatlong bahagi ng mga salita ng Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa ating mga buhay. Makikita po natin ang mga salitang ito sa sulat ni Apostol Juan, chapter 19, verse 25 na po hanggang 27. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal, datapwat nangakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina, na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad ng kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yaon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Pinagpala po ang kanyang mga salita na ating narinig. So, yun po mga kapatid, ang pangatlong salita ng Diyos, ng ating Panginoon sa ibabaw ng krus. So, dito po, makita natin na si Jesus ay nakita niya ang kanyang ina mula sa ibabaw ng krus. Si Jesus sa mga panahong ito ay masyado na pong nasaktan. Malapit na po ang kanyang oras na siya ay lilisan sa mundong ibabaw. At nakita niya ang pagdadalamhati ng kanyang ina. At alam din ng kanyang ina ang kalalagayan ng kanyang anak, no? Kapag ikaw ay isang ina, nakita mo ang ganun ang kalalagayan ng inyong anak, so labis-labis po ang kalungkutan, ang kapighatian, ang sakit sa puso, ano po? At ganun din po ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang naramdaman, kasi siya po ay nasa kalalagayan pa ng kanyang pisikal na katawan, na siya taong katawan pa siya. Doon siya ay Diyos, pero nandun siya sa katawang tao. So nasaktan siya sa kalagayan, so kailangan niyang gumawa ng paraan para ipagtagubilin ng kanyang ina. So sabi niya dun sa kanyang alagad, itong alagad niya, ito po ay si Apostol Juan. Ito ay tinatawag na John the Beloved, o minamahal niyang alagad. Ano po? So, pinagtagubilin niya ang kanyang ina. Sabi niya, "Babae." Bakit nga ba babae? Hindi ina. So, noon, yung alam ko po, yung pagtawag ng babae, isang malaking paggalang sa mga nakatatandang babae. So sabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." So ito po ibig sabihin, narito ang iyong anak na siyang mag-alaga sa iyo. Sa kanya muna kita ipagtagubilin, dahil alam ni Jesus na itong kanyang minamahal na alagad, alam niya ang ugali, alam niya ang puso, dahil siya ay isang mabuting tao, isang mabuting anak ng kanyang ina, si Apostol Juan. So, ito yung pagkakataon na ipagtagubilin niya doon sa kanyang minamahal na alagad, si Maria, na kanyang ina. At ganoon din po, sabi niya sa kanyang alagad na si Juan, "Anak, narito ang iyong ina." So, pinagtagubilin din po ni Jesus kay Juan ang kanyang ina. Tinuturing niyang ina. Ituring mo rin siyang ina. Kasi alam ni Jesus na si Juan ay mabuting tao, mabuting anak sa mga magulang niya. So ito po ay pagtagubilin sa pamilya ng ating Panginoong Hesus. So makikita natin na si Jesus sa pagkakataong ito ay isa na siyang Panginoon, no? Hindi na natatawag na Juan o ina, dahil siya na yung Panginoon. Nalalapit na ang oras. Nalala niyo po yung kasalan sa Kana. Sabi niya sa kanyang ina, "Hindi pa itong oras." No? So, mga kapatid, tatlong punto lang po ang aking nais ipahayag sa inyo, i-share sa inyo. So, unang-una, kung si Jesus ay
nagnanais na pangalagaan ng kanyang ina sa mga nalalabing oras ng kanyang buhay dito sa mundo, ano pa kaya yung kanyang nais sa kanyang mga tagapaglingkod, sa mga tagasunod niya, sa kanyang mga alagad? Yung pagnanais niya na mapangalagaan ng kanyang alagad, no? Alam niyo po, ito palang ina at kapatid ng ating Panginoong Hesus ay hindi ibig sabihin na yung kapatid sa dugo. Kasi bakit nga ba hindi ito iniwan sa kanyang mga kapatid sa dugo? Sabi sa Lucas chapter 8 verse 19 to 21, ganito po ang sinasabi, no? Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ito po yung si Maria at kanyang totoong mga kapatid. Ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo. Sabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ang aking ina at ang aking mga kapatid. Po. Ibig sabihin, mga kapatid, tayong mga alagad ng Diyos na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, Diyos na kapagligtas. Tayo yung kanyang mga tinatawag na kapatid. Tayo yung kanyang mga anak. Tayo yung kanyang ina. Kung sa mga babae. O tayo yung kanyang mga kapatid. So, siya ang ulo ng mga nating lahat. Ulo sa iglesia. So, sabi nga, kung nagnanais siyang mapangalagaan yung kanyang ina at ang kanyang anak, how much more tayo, mga kapatid, di ba po? Kaya ng pangalagaan sa gitna ng kanyang kahinaan. Pangalawang bahagi is yung nasa gitna siya ng kahinaan niya, no? Dahil sa mga sakit, dahil sa sakit ng kanyang tinanggap, physical na katawan, pati emotional, dahil siya ay minumura, siya ay pinagtatawanan, siya ay sinampal, siya ay dinuraan. So lahat ng kanyang dinanas ng sakit dahil sa ating mga kasalanan ay tinanggap niya, tiniis niya ito, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng kagalingan. Siya ay nahirapan. Lahat ng sakit ay na tinanggap. Lahat ng uri ng sakit, mga kapatid, emotional, physical, lahat po yan tinanggap ng ating Panginoong Hesus. Para saan? Para tayo ay magkaroon ng buhay. Para tayo magkaroon ng kagalingan, maging sa ating physical na katawan at kagalingan sa ating espiritu, no? Sa ating kaluluwa. Dahil tayo ay mga makasalanan. Mayroon tayong sakit na kasalanan na walang ibang lunas nito kundi si Kristo lamang. So kung kayang na-provide ni Jesus sa panahon ng kanyang kahinaan, how much more tayo ngayon, na si Jesus ay nasa langit na. Sabi nga sa Mateo 28:18, na sa kanya ang lahat ng authority sa langit at sa lupa, ibinigay niya sa kanya ang lahat ng authority, no, at kapangyarihan. So how much more ngayon? Nabuhay siyang maguli, nasa langit siya. So kaya niyang ibigay sa atin ang lahat ng ating pangailangan, no? Kaya huwag tayong mag-alala, mga kapatid at mga kaibigan. Lumapit lamang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Makita po yan sa mayroon pong verse dyan, Philippians 4:19. Sabi ni Pablo, my God shall supply all my needs, no? Basahin po natin sa Philippians 4:19. Ito po, sabi sa Philippians 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, no? Buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Napakalawak ng kayamanan ng Diyos. Siya ang gumawa ng mundo, siya ang gumawa ng sanlibutan. Lahat ng resource sa kanya ay ibibigay yan sa atin sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Dadaan tayo kay Jesucristo, mga kapatid, dahil nasa kanya, siya ang nagtiis, siya ang nagtubo sa atin. Panghuli is
Ito ay nagpapakita sa atin na kayang pangalagaan ni Jesus yung isang iglesia, yung kanyang katawan, no? Isang pamilya. Ang iglesia ay kanyang isang pamilya, yung ibang babae, dalawang Maria, si Juan. Ito ay considered as isang iglesia na kailangan sa kanyang iglesia ay magtulungan, mag-alagaan sa bawat isa, magpasana ng mga bigat, mga pasanin, magtulungan, magbigayan, magmahalan, no po, magmahalan. So ito pong tatlong ito ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan, nagbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman at nagpapatatag sa ating pananampalataya. At sa atin namang mga kaibigan na wala pa kay Kristo, sabi ng Panginoon, ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng mga kayamanan. At ito'y ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Hindi lang kayamanan material, kundi kayamanan na nagmumula sa langit. Kayamanan na hindi masisira. Isang buhay na walang hanggan. Isang buhay na wala ng pag-iyak. Isang buhay na wala ng kasakit at pagluha. Ito lamang ay makakamta natin sa pamagitan ng pagtanggap ng ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos tagapagligtas sa pagsunod sa bautismo. Maraming salamat po mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. God bless you all.